guys, so dito na tayo sa macOS High Sierra. Nakaraang video ko, naka macOS High Sierra na tayo. Ayan o, High Sierra. So proceed tayo sa pagka-install ng macOS Sequoia. So paano ito installan ng macOS Sequoia? So unang step muna, gagawa muna tayo ng USB bootable flash drive. So yung El Capitan tsaka macOS Sierra, kahit di na natin kailangan to, pero pagka nag-install tayo ng Sequoia, kailangan to kasi bypass yun eh. Kailangan natin i-bypass to kasi unsupported siya sa ganong OS na macOS macOS Sequoia. So unang-una, kailangan mo muna nito 32GB na flash drive. So hindi pwede yung 16 kasi mag-error yun. So kailangan, so ayan, so meron ka ng 32GB na USB. So proceed na tayo sa next step. So hindi pwede 16, dapat 32. Okay, so next step is kailangan natin mag-download ng legacy patcher. So wag kayong gagamit ng ng Safari kasi gaganito lang yun, puro ganyan lang, iikot lang, hindi ka makaka-download. Tsaka Google Chrome, ayun, puro ganyan lang sila. Diyan kasi da-download yun eh. So papakita ko kung paano i-download. Gamitin nyo Firefox. Ayan, Firefox. So type nyo lang Google, and Google, enter, and tapos type nyo lang is OpenCore. Ayan, ito na, OpenCore Legacy Patcher download. So piliin nyo yan, click nyo lang. Tapos yung pinakauna, ayan, click nyo lang yan, creating macOS installer. Tapos ito, download the installer. Then OpenCore Legacy Patcher. Tapos itong 2.4.0. Yan. Tapos pinakababa, tingnan mo dito, 'di ba, asset niya. Andiyan agad, labas agad. Dito habang buhay siyang iikot, loading. So Firefox yung gamitin niyo dapat, Firefox. So ngayon, i-click niyo tong OpenCore Patcher EG, yung 702. Yan, 702. So yun yung kailangan natin, itong PKG. So download natin. Iyan mo lang ito, OpenCore Patcher PKG. So click mo. Yan, so nagda-download na. Yan. So wait na lang natin. Mabilis lang naman. 702 MB. After nyan, install natin yan. Tapos ito, dapat sa USB na to wala kang files, o kaya kung may files ka, i-backup mo muna kasi buburahin niya lahat ng files dito kung may files kayo dito. Kaya ang importante, i-backup nyo muna, saka nyo gawa ng installer. Okay, so ayan, malapit na siya. So the best tong itong part, ang step na to is pwede ito sa MacBook Pro 2008 hanggang 2011. Hanggang nga to hanggang 2000, basta yung mga hindi supported ng lahat ng hindi supported ng macOS ng macOS Sequoia. So double click mo lang to, package na yan. Open na yan. Install natin, continue, press continue, press install. Tapos type mo lang login password, enter. Ayan. Magkakaroon lang ng ganitong apps dun sa Launchpad. So close, move to trash na, pwede na yung move to trash, hindi na natin kailangan to. Tapos ito pwede natin exto. Video mo hanggang ikot pa rin siya yung Google Chrome.
So launchpad, click natin ito, open core. Ayan. So una muna i-download natin yung open core ay yung macOS Sequoia. So unang step, ayan, create click mo itong create macOS installer. Tapos download muna natin yung macOS Sequoia. Ayan. Tapos lalabas na yun dito sa launchpad. So ito yung pinaka latest ngayon macOS Sequoia is 15.5. So 15 GB siya. So download natin. Ayan. So ayan. So medyo matagal siya, i-post ko na muna to. Tapos babalikan ko na lang kapag tapos na. Okay. So ayan, lapit na. Less than a minute. Once na ma-download yan, pwede natin i-insert yung USB natin. Ayan. So validating. So insert na natin yung USB. Ayan. So habang nagbabalidate yan, ito na yun, i-reformat natin yung click command space, tapos parang spotlight ma-open, tapos disk management and this utility, then nalaban natin yung ito, my files. Ayan. So ngayon erase natin. Ayan. So pwede ito APFS natin format. Yan, ganyan. So erase. Pwede natin baguhin yung files. Erase. So ito natin. Ayan, erasing and so bakit nung in-erase ko siya ito, in-erase ko siya, ang kalimitang ginagamit kasi wala, hindi na po yung extended journal. Ayan, extended journal yung kalimitang ginagamit dito. Pero dito kasi bago to kaya gamitin natin APFS. So ayan. So hindi na yung extended journal. Luma kasi yung luma. Ang bago kasi APFS, kasi yung pinakabago ngayon. So yun yung supported na files niya pa sa Sequoia. Ito na yung nil-format natin sa mga Ayan. So wait natin ito. May take a few minutes. So i-pause ko muna para ibalik ko na lang kapag lumabas na yung so ayan, tapos na. So finish extracting. So sabi continue and creating macOS installer. Click lang natin yes. Yes. Piliin natin yung USB, yung installer natin, install. So yan pala, lalabas dito yan sa launchpad. Ayan na siya. So continue natin. Click natin itong installer. Ayan. So yung disk natin, ayan, globally 30 GB. So yes, mag-delete daw lahat ng files. Yes na. So ayan, ready na siya. So matagal ito, 30 minutes plus. So ipopost ko muna yung video. Yun, ano ko na lang kung tapos na. Okay. So ayan, tapos na. So nag-validate siya. Tapos
Yan ay lumabas. So yes natin. Install to a disk. Ayan. Click install to a disk. So hanapin mo lang yung USB mo. Ayan, crosser blade yung USB natin. Huwag kang magkakamali dito. Dapat yung USB pipiliin mo 30 GB. Tapos EFI. Ayan. So in-install niya yung EFI na partition. Ayan, para mag-boot. So finish na siya. So pagka-install natin, i-reboot lang to. So sa ngayon, i-ignore lang natin kasi nga next video na natin i-install yan. So follow lang kayo, subscribe para ma-notify kayo sa paggawa ko ng bagong video. Okay. So ano na to? Goods na to. Goods na yung USB natin, pwede natin i-boot yan. So next video ulit. Thank you.